sabi po nung awit, ano sabi doon? Ang buhay ko'y para sa'yo. Make it a prayer. Tanging sa'yo, Panginoon. Then touch your heart, say, ang puso ko. Ang puso ko'y para sa'yo. Make it a prayer to the Lord. Na yung pinaglilingkuran, na yung minamahal. Let's say once again, say it to God, ang buhay ko'y para sa'yo, laging sa'yo, iaalay. Ang puso ko'y sabihin mo sa Panginoong Hesukristo yan, dahil siya ang unang nagmahal sa atin, kaya ngayon may pag-ibig ka sa iyo puso. Once again, make it a prayer. Ang buhay ko'y tanging sa iyo, laging sa iyo. Iaalay ang puso ko'y tanging sa iyo, laging sa'yo, Panginoon. Once again, say it, ang buhay ko. Ang buhay ko'y tanging sa'yo. Laging sa'yo iaalay. Nagawa mo na bang ialay ang buhay mo? Puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Sabi pa ng awit, ibibigay lahat. Ibibigay lahat, walang alinlangan. Ito ba ang puso mo ngayong umaga? Sa buhay na. Sige, sabihin mo kay Lord yan, Lord, ibibigay lahat. Ibibigay lahat. Walang alinlangan. Dahil sa buhay na. Make it a prayer, ibibigay lahat. Ibibigay lahat. Walang alinlangan. Hallelujah! Ikaw ba yun, kapatid? Is it you? Na tinawag, minahal, tinubos ng Diyos. Come on, say it aloud. Ibibigay lahat. Ibibigay lahat. Yes, Lord. Walang alinlangan. Dahil sa buhay mo na iyong inialay sapat. Tubos, pasalamatan mo si Lord. Hallelujah, you are here because of Jesus Christ. Yes, Lord, thank you, Jesus. Sa pagtubos sa buhay na lubos sa krus na ang dulot ay kalayaan mo, kapatid. Hallelujah, sa pagtubos, sa pagtubos. Thank you, Jesus. Na ang dulot ay kalaya. Say it aloud. Sa pagtubos. Thank you, Lord. Woo! Sa krus na ang dulot ay kalayaan ko. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo. Napakasarap pong pakinggan na lahat tayo nandito nag-aalay ng buhay sa Panginoong Hesukristo. Nagbibigay ng ating puso sa ating Panginoon. Ang buhay ko'y laging sa'yo, laging sa'yo. Ang puso ko'y laging sa'yo. Praise Jesus. Laging sa'yo, oh, Panginoon.
Horabas sa kababahanda. Panginoon, narinig mo ang awit ng iyong mga anak. Katulad ng isang bata na umaawit sa kanyang magulang. Narinig mo ang aming tinig mula sa aming mga puso. Lord, hindi sa ganda ng boses, kundi sa katotohanan ng puso ng bawat isa na nandito ngayon. Yun ang nakita mo sa amin ngayong umaga. Mga lyrics lang ito, Panginoon. At wala kung ano mang tama o kung ano pa mang salita ang makakapagtumbas kung gaano mo kami minahal. Kaya Lord, narito yung buhay namin. Walang alinlangan na iaalay namin ito para sa iyo. Maaari hindi namin kayang mamatay. May mga puso na hanggang ngayon nag-aalinlangan na ibigay ang buong buhay. Ibigay ang kung ano mang kakayanan. Pero Lord, thank you. Dahil dinedevelop kami ng Holy Spirit. Pinapaliwanag sa amin ang iyong salita. Ano ba ang tunay na pag-aalay ng buhay sa iyo? Ano ang tunay na kahulugan ng pag-ibig? Pag-ibig na hindi lamang sa salita. Pag-ibig na totoo. Pag-ibig na hindi maikakaila sa marami. Pag-ibig na hindi kayang pantayan ng anumang material ng mundo. Thank you, Lord. Itong love na ito, nanggaling po sa iyo. And I praise you for your word, for your grace, for your presence. Thank you, Lord, for your love. A perfect and true love, a genuine love, lavish love, an unconditional love. We are your sons and daughters. We accept you as our Lord and Savior. You have saved us by grace and not by works. It is by faith so that no one will boast. Thank you, Lord. It is a gift of God that Jesus Christ now is in our hearts. Thank you, Holy Spirit, for bringing us understanding of your word, opening our hearts so that we can see the love of Christ is already shredded into our hearts. It's already bestowed, not because we earned it. It's not because we earned it. It's because of your grace. Thank you, Father. You are the true lover of our soul. Napakasarap mo pong magmahal bilang isang ama sa langit. Napakasarap mo pong sambahin, pasalamatan, parangalan. And one day, we're very sure, yung yakap mo, Panginoon, at yung presensya mo, hindi na mawawalay sa aming mga buhay. This morning is a morning of a true love that can be found in the one who truly loves us, our Lord Jesus Christ. Thank you, Lord, for the life of each and every one. And again, we love you and we thank you. This is all we pray in Jesus' name. Amen and amen. So sa lahat po na nagmamahal, say hallelujah. At you can embrace the person next to you. Okay, babae sa babae, lalaki sa lalaki, say I love you with the love of Jesus. Amen. Praise God. Sino pa mga OFW dito? Tanong yung mga katabi mo kung OFW yan. Okay. At sino na yung nakapagbakasyon? Say, praise the Lord.
Sino yung gusto magbakasyon? Say hallelujah! Mag-book na kayo ng ticket. Okay? So una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa opportunity. So once again, mabisita po natin ang ating bansang Pilipinas, lalo tigit ang ating mga mahal sa buhay. By the way, have you ever bring your Bible? Get ready on first next week. I-anoint po natin ang ating mga Bible. So tell to your seatmate, ask mo kung may Bible na siya. Okay, pwede po mag-raise hands, yung wala, raise hands. Madami, okay? Yung wala talagang mga Bible. Baka kasi may mga gustong mag-sponsor, okay? Tingnan nyo po yung mga may gustong magbigay ng Bible. You can give them. But what I would say, invest for the Word of God. Pwede mong bawasan ang iyong soft drinks. Sa loob ng 3 buwan, makakabili ka ng Bible. It is yours. Pwede kang maglakad. Isang araw sa isang linggo, papasok at pabalik sa trabaho mo. Kung Jebel Ali ka, maglakad ka muna. Makakatipid ka 15 dirham mo, okay? Hindi, alam niyo po, pag para sa Panginoon, hindi ka mawawalan. Amen. Sabi mo sa katabi mo, pag para kay Lord, overflowing yan. So next week, we will bring our Bible. Hindi ho mobile, kundi yung ating Bible. Again, raise hands yung mga walang Bible. Okay, yan. 1, 2, 3, 4. Hello, Mami Merly. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, mga 15, yung wala pang sariling Bible. Okay, sino dito yung gustong mag-sponsor naman ng Bible? Raise your hand. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, may hahabol pa. May isa pa doon naka-raise, si Anika. Oh, mag-i-sponsor ng Bible. 15. Okay, so kompleto na tayo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. So lahat tayo may Bible next week. And yung Bible na yon, sabi mo sa katabi mo, it's a living word. The Bible, the Word of God, is active and living. Sino nang nakapagbasa ng pocketbook? Umamin kayo, mga 19-something. 19-something na uso pocketbook. At habang binabasa mo, para kang nandoon sa istorya. Umiiyak ka. Nagagalit yung puso mo. Hindi mo naman kilala kung sino si Dodong. Pero galit na galit ka kay Dodong. Pinag-uusapan ninyong dalawa ng iyong kumare. Okay? Bakit? Parang nabivisualize mo nangyayari. You know, in the Word of God, when you are reading the Word of God, it's not just you visualize the Word of God. It is active. Sabi mo sa katabi mo, it is active. It is living. It is working. Amen? Not to according what you thought, but according to what God is doing. Hallelujah. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos. Sabi mo muna sa katabi mo, sabi ng Word ni Lord. Okay, just because we have one friend here from Africa, I'll speak in Taglish, okay? And also another one there. Where are you from? You're from India, Pawan. Okay. Next week, you learn Tagalog, okay? No, it's a joke. So, pakitabihan po sila ng mga nag-invite and you can translate better than what I am saying. Amen? Okay, tell to your seatmates, say, the Bible says, I have to love you as I love myself. Therefore, I love you. Tingnan mo sa mata, I love you. Hawakan mo sa kamay, I love you. Lagyan mo ng... Nakakita na ba kayo ng taong in love? Ano yung sabi ng love? I love you. Hindi, mahal na mahal kita.
Alam mo, pag ganyan yung nagsasabi sa'yo na I love you, iwan mo yan. Totoo. Mahal kita. Hindi. Ang totoong minaman, may pakilig-kilig pa yan. Okay? Again, tell to your seatmate, I really love you with the love of Jesus. Amen. Amen. Lahat pa nagmamahal kay Lord. Is everybody loves God? Amen. You know why? Bago ko sagutin yung why, ang tanong, totoo kayang lahat nagmamahal sa Diyos? Okay, tingnan po natin ang ating pag-aaralan ngayon is living in love. Sabi mo sa katabi mo, lagi akong in love. Alam niyo po, pag-ibig ang usapan, hindi ako inaantok. Marami akong kwento dyan. Marami akong istorya ng pag-ibig. Tanay mo yung katabi mo, may istorya ka ba? Nahiya pa, ay matanda na. Pag ba matanda na, wala ng pag-ibig? Meron. Yung iba nga kung kailan tumanda. Sabi nga ni Bishop, siya ay late bloomer. By the way, Bishop Ted is in JCTD, Olonga po. Ayan, kila Pastor Sam. So, tingnan muna natin ang 1 John 4, 7-8. Ang sabi ng 1 John 4, 7-8, God is love. Okay, sabay-sabay po tayo. Ready? Kahit anong version, kung ano yung version dyan, yan natin babasahin. 1 John 4, 7-8. Kaya next time, may Bible tayo. Kung ano yung version ng Bible nyo, pwedeng yun yung basahin. Pare-pares naman yan. Iba-iba lang yung translation. 1 John 4, 7-8. Ready? Okay. Dear friends, 1, 2, 3. Dear friends, let us love one another. Okay, pag magbabasa, may expression, ha? Pag kayo nagbasa ng ganito lang, patatayuin ko kayo. Dear friends, let us love one another. Patatayuin ko po kayo. Kaya kailangan may gigi. Kasi pagka ninanamnam mo, naunawaan natin. Amen? Pero pag basta binasa mo lang yan, di mo yan naunawaan. Okay, tingnan natin. O yan. Pulang-pula. Ready? 1, 2, 3. Beloved, let us love one another. Why? For love is of God. And everyone that loveth is born of God. And knoweth God. He that loveth not, knoweth not God. For God is love. The Living Bible, meron ba tayong TLB? Ayan. Ang sabi po dyan, love is the totality of God's nature. Okay. TLB, 1, 2, 3. Dear friends, let us practice loving each other. Why? For love comes from God, and those who are loving and kind show that they are the children of God. And that they are getting to know Him better. 8. Paano pag hindi nagmamahal? But if a person isn't loving and kind, it shows that he doesn't know God, for God is love. Ang ganda po ng verse na ito. Sabi doon, love is the totality of God's nature. This is beyond someone having love in his heart or the ability to love. Hindi lang ang Diyos may pag-ibig sa puso. Ang Diyos mismo ay pag-ibig. Sabi natin, God is love. Tayo po, hindi naman tayo lang nung ikaw ay nag-asawa. Parang sabi mo, parang umiibig ako. Okay? Sino may mga asawa? Na-enjoy niyo ba yung couples night niyo? Parang kukunti yun ah. Kunti lang umattend. Sino yung mga couples na umattend ng couples night? Okay. Na-enjoy niyo po ba? Say amen!
Nako, parang dito lang yung malalakas na enjoy nila. After couples night, mas na-enjoy nyo ba? Say hallelujah! Hallelujah. Opo, dahil mahal natin ang isa't isa. Amen? So the love that God is not something that He learned to love. Hindi niya inaral paano ka mahalin. Hindi naghanap ang Diyos ng formula paano siya magmamahal. Parang gasolina. Nagpipilit ang ekonomiya paano magmamahal ang diesel, ang gas. Sa Pilipinas, pati baboy, nagmahal. Sa kabila'y 280 per kilo, sa kabila'y 330. Sabi ko, sa Dubai na lang kami bibili, magkano lang? Ipapakargo ko na rin. Amen. Minsan, yung mga ano na lang ang nagmamahal. Pero there's a greater news. Amen. The best news is to know or na malaman ay yung katabi mo nagmahal. Tingnan mo sa mata, nagmahal ka na ba? Sabi mo, nagmamahal ka pa rin ba? Because sabi ng Bible, if you are of God, therefore, again, God doesn't learn how to love because God is love. It is His nature. Amen? Sino dito yung may ugalian? Sabi mo, ganito na ako eh. Nature ko na to. Sabi mo sa katabi mo, if you are from God, therefore you are loved. At yun ang nature ng mga nagmamahal sa Diyos. Amen? Sino dito yung may alagang aso? Pag ang aso ng anak, anong anak? Pusa. Pusaso. Kasi ngayon uso na yung mga binibreed. Kapag ang kambing ng anak, ang anak ay hindi pwedeng tupa. Kambing pa din. So when you say, this came from aso, therefore, ang produce niya ay aso. Now, if you are saying that you came from God, amen, and God is love, therefore you are love. Sabi sa katabi mo, love na ang pangalan ko ngayon. I am love. You can call me love. Ayusin nyo lang, ha? Amen. So yan po ang Diyos natin. God doesn't learn how to love. This is beyond na may pag-ibig siya sa puso para magkaroon siya ng ability to love. It means that His love is personified and God is love. So paano ba daw dapat nabubuhay ang isang may pag-ibig? Paano dapat natin ay pamumuhay ang tinatawag na ako ay galing sa Diyos? Remember, being a born again is not because you change a religion. Born again is having faith in Christ Jesus that your life now is a new life. Amen? Tell to your neighbor, I have a new life. Nang tayo'y makipagkaisa kay Jesus Christ, you receive, hindi yung buhay pag namatay. You receive the eternal life, which is now that you have. Amen. Tell to your seatmate, you have eternal life. Hallelujah. The old life has gone and the new has come. Amen. Tingnan mo yung katabi mo, ang dami ng bago sa kanya. Kaya yung iba, sabi nila, bagong ahit yan. Yung iba sabi, wala pa rin namang nababago sa iyo. Kapatid, wag kang mawala ng pasensya. Darating yun. Amen. At sa buhay, wag ho nating tingnan yung ibang pagbabago. Tingnan mo muna ano nang nababago sa buhay mo.
panigurado may mababago sa'yo kapag na kay Kristo ka. Amen! Amen! How many believe that when He is in Christ, He is a new creation? The old thing has gone and the new has come. Amen! Kung ikaw mismo hindi ka makapaniwala, ibig sabihin, still your faith, amen, is not in Christ. Wala kay Kristo. When somebody believe that Jesus Christ can, Jesus Christ can. Yung biglaan ka na lang nanalangin, it's a miracle. Amen. It's a new life. Yung tuwing umaga, sabi mo, ang naiisip mo ay yung trabaho mong ayaw mo ng pasukan. Pero ngayon, thank you, Jesus. Whatever my day will be, I entrusted to you. Oh, it's a new thing. Amen? Amen. So kung hindi pa ganoon, bukas o mamaya, magkakaganyan na yan. Just have faith that Christ is changing, is giving you a new life. Hallelujah. So paano nanatili o mabubuhay bilang isang Kristiyano? Number 1, in Ephesians 5, 1 and 2. Basahin po muna natin. Ayan. Paborito ko po magbasa. Ay mga inaantok. Sa lahat ng mga inaantok, say praise the Lord. Praise the Lord. Yan ang sinasabi ko. Hindi lamang binabasa. Inuunawa, hindi na pinakikinggan. Ano ba yan? Lahat ng mga gising, say hallelujah! Mamaya uli, ha? Hulihan tayo. Okay. Lakas pa nung amen nung isa. Kilala kita, ha? Joke lang. Okay, ready? 1, 2, 3. Be ye therefore followers of God as dear children and walk in love, as Christ also had loved us and had given Himself for us, an offering and sacrifice to God for a sweet smell. Alam niyo po, pagka nagmamahal, ang bango. Bumabango. Kahit, sino dito may anak? Bakit ba yung kilikili ng anak niyo maasim pero gustong-gusto niyong amuyin? Paamoy nga ng kilikili, bango-bango pero ang asim. O ako lang ang gano'n. Wala naman akong anak. Nakikianak lang ako sa mga pamangkin ko. Pero paborito ko amoyin ang kilikili ni Obed. O paamoy nga ng kilikili. Eh, nagbibinata na. Number 1, how to live as a Christian, or how to live in love. We live in love as a followers of Christ, as a followers of God. Live in love. Be ye therefore followers of God. Sino dito follower ng Facebook? Aha, maming ka. Tapos sabi mo pa dun sa follow mo naman ako. Uy, ang dami mo ng follower. Sabi nito, ay mas madami akong follower. Pero nauunawaan ba natin? What does it mean to be a follower? Okay, set aside mo yung Facebook. But hear what Jesus is saying, or the Word of God is telling, be ye therefore a followers of God. Amen? Pag ikaw follower ka ng Facebook, you know why? A follower in social media, mga, sino dito may Facebook? Sabi mo sa katabi mo, umaming ka na, nahiya ka pa. Paiba-iba pa pangalan mo, ha? Balibaliktad pang basahin. Ano ba? Sino ba ito? Kilala ko to, hindi ko lang maano yung pangalan niya. Baliktad ang pangalan niya. Minsan umuso pa sa Friendster. May Friendster ako dati. Yung mga inchik ang pangalan, inchik ang sulat. Bahala ka maghanap. But now, when you say follower in social media, bigyan ko lang kayo ng konting why you are following a person in social media. Number 1, you want to be updated of what is happening to them. Tama ba? May fina-follow ka na vlogger. Ha? Tuwan-tuwa ka pag pinapanood mo siya. You follow, you click the follow or like.
then you want to watch them. Gusto mo panoorin. Tama po ba? Dahil nalilibang ka, naliligayahan ka, you are so, refresh ka, and nag-spend ka ng time na panoorin sila. But most of the social media follower ngayon, hindi nyo po kilala. Kilala nyo lang sa social media, but the truth, hindi natin kilala talaga yung mga tao yan. And remember this, not all in Facebook now are true and genuine. Pero, pina-follow natin. Baka mamaya mag-unlike ka na. Unfollow na. Tama po ba? Naunawa po natin, what does it mean to be a follower in social media? Tapos pagka naapektuhan ka, ina-unfollow mo din siya. So meaning, and all na ginagawa sa social media, sometimes are scripted. Not all. Hindi ko naman sila ginajudge. Pero marami pong mga ganyan ngayon. Because social media are being used also by Satan to deceive us. Kaya sabi mo sa katabi mo, yung social media mo, social accounts mo, iingatan mo. Huwag ka dong makipag-away. Ha? Huwag ka dong magpo-post ng chika-chika. Magpapaano ka pa? Blind item. Sino itong kasama ko nung isang araw na? Tapos yung mga nakabasa, hala, ako ba yun, sis? Hindi maraming naapektuhan. Why? Because Satan wants to destroy relationship. And sabi din sa prophecy, it will not be a war na masasabi mong war, but war in the famine of the Word of God. Ang famine is not yung famine na makikita nyo sa paligid, but a famine of the Word of God. Kaya dapat tayong mga Christians, we who are a follower of God, will reflect what you are following. Amen. Sabi nila, hindi ko na lang i-add si Pastora, nakikita niya yung pinopost ko. Hindi ko na siya add sa group. Siguro pagka nakita yung mga usapan namin, papagalitan kami sa preaching pa. Wala akong pinatatamaan. Hindi ko kilala yung mga personal na buhay ng bawat isa. But what I am saying is a reality. Amen? Let's take care of kung paano mo, yung iniingatan ng buhay mo na tinubos. Kaya ang ganda ng kanta eh. Kaya lang minsan maganda lang pero hindi natin naunawaan. Yung buhay natin tinubos ni Jesus Christ mula sa kahirapan, kasalanan, sakit, karamdaman, pinaganda ka na niya ngayon. Tapos hindi mo iingatan. Alagaan po natin. Amen? So even in your social media, show that you are a follower of God. Amen. Sabi, kasi po pag ang sineshare ko, Word of God, walang nagla-like. Ano naman? Hindi mo kailangan ng likers. Ang kailangan, mapuno ang social media ng Word of God. Amen. Yung isa, hindi mag-usap kayo. Pag nag-post ako, i-like mo ako ha. Kristyano ako ilalike din kita. Ay, bakit nga ba minsan, yung pa hindi natin ma-like? Sabi mo sa katabi mo, ingatan natin ang ating social media account. It reflects who we are. Kaya sabi, ang tanong ng Facebook, what's on your mind? Sabi mo, ano yan? What's on your mind? Feeling. Tara na nga, number 2. But a follower of Christ, you know what? If you're a follower of God, you want to be updated about what Jesus is saying. A follower of Christ is always glad to see what He is doing. Inaalam mo, ano na ba ang ginawa ng Panginoong Hesukristo? I'm a follower of Jesus. This is what the Word of God says. Now that I accepted the Lord Jesus Christ, I receive a new life. Now I am a follower of Christ. And this is what my heart now. Amen?
Wina-watch, hindi ka lang nagwa-watch, hindi mo lang pinapanood, kundi you are acting on the Word of God. Amen. Uy, hindi lang maganda ang ginawa ni Lord. Amen. I will do the same thing. Gagawin mo rin ang ginagawa ni Jesus Christ. Hallelujah. Sino dito a follower of God? This is how we say we are a follower of Jesus. Not to gain more likers, but to let the people know who Jesus Christ is. Kapag may ginagawa ka para kay Lord, it's still not about you, it's about Jesus Christ. When we are doing something for God, it's not for our glory, it is for the glory of Jesus Christ. That's the follower of God. Amen. So everything about God and His eternal kingdom are centers on His love. Alam niyo po ba yon? Lahat ng patungkol sa Diyos ay tungkol sa pag-ibig. Tingnan mo yung katabi mo. It's about love. Hallelujah. He wants everyone, the Lord wants everyone in the world to know how much He loves them. Gusto po ng Panginoon malaman ng buong tao, ng maraming tao, ng buong mundo. Kaya nga in John 3:16, bakit ba ito ang unang pinaalam sa iyo? Hanggang ngayon din natin memorize. Tingnan natin. John 3:16. For that's love. Because of God's love, He didn't spare Jesus. Ibinigay niya ang kanyang anak para maipaalam sa lahat at magkaroon ang lahat ng buhay na walang hanggan. So what's your purpose? Is to have life. And that life is everlasting. So the love of God, the basis of His love for everything and of all the creation. Yes. Rosh, you miss me. Ang pag-ibig ng Diyos, His love for everything, His love is the basis for everything. And alam niyo po ba na sa lahat ng nilikha, ikaw lang yung may privilege magmahal? Ang aso po ba ay tunay na nagmamahal? Uy, love na love ako ng aso ko. Pag dumating ako, kumikinding. Gumagano ng... Do you think animals can love? Huh? Babalik ko kayo sa science. Alam niyo po, sa lahat ng nilikha, ikaw lang ang may kapasidad magmahal. Sa lahat ng nilikha po ng Diyos, ha? Yung puno, hindi yan nagmamahal. Pero pag binibenta mo na, napapamahal na. Yung mga hayop, hindi po sila marunong magmahal. They have the instinct. That is, meaning, that is how they used to do. Okay? Pero hindi ho yun pag-ibig na katulad na meron ang tao. Sabi mo sa katabi mo, ikaw lang ang may privilege magmahal. Minsan tayo na nga lang ang may privilege magmahal, ayaw mo pang gawin. Bakit? Because we are blinded by Satan. How you will be able to love. So, tayo lang ang may kakayahang magmahal and He gave us the honor. He gave us the privilege to demonstrate that love. And one of the demonstration of the love of God is by sharing His words and His goodness. Kaya po yung mga tunay na nagmamahal talaga, di ba di mo maiwasang hindi mo ikwento yan? Sis. Kasi hindi ko alam paano magkwentuhan yung mga bro. Bro, hindi naman gano'n. Pare. Pero yung mga sis, mamshi, pastora, okay? Romans 5:5.
Bakit ka nga ba ngayon nagmamahal? Okay, tingnan po natin ano ang sabi ng Romans 5:5. Okay, 1, 2, 3. Then when that happens, we are able to hold our heads high no matter what happens and know that all is well. Why? For we know how dearly God loves us, and we feel this warm love everywhere within us. Why? Because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with love. Bakit ang isang anak ng Diyos marunong nang umibig ngayon? Binigyan ka ng banal na Espiritu na nagpupuspos ng iyong puso ng pag-ibig ng Diyos. Therefore, I conclude, love is not blind. Yeah, yung mga naka-Islam book, ngiting-ngiti. Love is given to us by the Holy Spirit. Kaya ngayon pala, ang tunay lang na makapagmamahal ng pag-ibig ng Diyos, I'm saying about the demonstration of God's love, are those who have the Holy Spirit. Therefore, if you are from God, anak ka ng Diyos, ang pag-ibig na meron na sa iyong puso ngayon ay pag-ibig mula sa Diyos. Kaya ho napakasarap, amen, na yung pag-ibig na meron ka ay hindi dahil inaral mong mahalin. Natutunan ko na lang yung mahalin. Hindi ho. Ngayon, the love that you have, you know why nagmamahal ka? It's because of the Holy Spirit. The Lord fills our heart with some other love? No. With His love. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kaya pala mahal kita. So let our life portray the love of Christ at all times. Kaya kung maano nyo po doon sa Samaritan, kaya lumaba na yung kwentong yun, but that is a story of how He loved a person na hindi niya kilala. Na ngayon, pag hindi mo kilala, hindi mo na mamahalin. Ano? Ngayon, pag hindi mo na kilala, stranger yan. Baka magnanakaw pa yan. Pero, ang turo pala ng Panginoong Hesukristo, kahit di mo kilala, lalo tigit, kahit kaaway mo, mamahalin mo. Are you able to love them? Yes. Why? Because that love is not being self-generated. It's now become your nature. Amen. Amen. If you came from God, then the love that you have now is the love that comes from God. Hallelujah. How many of you love the Lord? Yan na po ang pag-ibig na meron ka. So, dapat tayo, we thank God for the message of salvation through Jesus Christ. Kaya ilan po dito masaya pagka nabigyan siya ng responsibilidad na magpalaganap ng salvation ng Panginoong Hesukristo? Are you being glad? Is that a good news to you? Ha? Ako? Magsishare? Baka puro gulat ka lang. But that is who you are now. That's what the Lord is telling us. That's what the Word of God is saying, that those who love Christ, you preach the gospel. Share His love to many. Share His love to your family. Amen. Amen. Dahil nga, ang pag-ibig na meron ka na ngayon ay pag-ibig na galing sa Diyos. Number 2, we live in love as a dear children. Sabi natin, I'm a child of God. Number 1, as a follower of God. Number 2, we live in love as a dear children. Sabi doon, as dear children. Amen. Sino dito yung ikaw ay anak? Mabait kang anak.
ay mabuti kang anak. Mas lalong amen. Okay. We live in love as a dear children. Tingnan po muna natin ang Word of God in 1 John 5, 1 to 5. First John 5, 1 to 5. Okay, ready? Basahin uli natin. May naantok, say praise the Lord. Ready? Kapatid ko. I know, I love you. 1, 2, 3. If you believe that Jesus is the Christ, that He is God's Son and your Savior, then you are a child of God. Hindi mo sinabi dito kapag naglingkod ka, then you are a child. Ang sabi dyan, if you believe, sabihin mo, I believe. Then you are a child of God. And 1, 2, 3. And all who love the Father love His children too. Ang sarap magmahal. Next verse. So you can find out how much you love God's children, your brothers and sisters in the Lord, by how much you love and obey God. Next verse. Okay, 1, 2, 3. Loving God means doing what He tells us to do. And really, that isn't hard at all. Sarap! Ano ba yun? Ano ba yung sinasabi ng Diyos? Yun daw ang totoong meaning ng loving God. Next verse. 1, 2, 3. For every child of God can obey Him. Ang sarap po nito. It is Word of God. Ang sabi ng salita ng Diyos, anyone who are in Christ, who believe in Christ, hindi ka mag-i-struggle na magbago ng buhay. Bakit? Every child of God, now you have the ability to obey Him. Hindi ka na, Lord, hirap naman ako sumunod sa'yo. Hindi, binigyan ka ng Diyos. Ang Diyos pa naglagay sa puso mo para sumunod ka sa Kanya. You can obey God. And you can, sabi sa katabi mo, kaya pala winner ka. You can defeat sin. Amen. Sin and evil. Ano mabasa na? And evil pleasure. Sa paanong pamamaraan para ba mahirapan ka? Hindi! Sa pagtitiwala sa Panginoong Hesukristo na sa gitna ng kasalanan, sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng mga kasamaan, ay tutulungan ka ng Diyos. Hallelujah! That is what the Bible says. Hindi ka mahihirapang sumunod dahil may tumutulong sa'yo. Gusto nyo pa ba ng verse? Sa susunod na lang. Next, may kasunod pa kasi ito. Pero alam niyo po pag kaya ko lang naiyak sa pag-ibig ng Diyos. Ang ginawa ng Diyos sa atin, minahal niya tayo at hindi ka pinahihirapan. Ang nagpapahirap sa ating sumunod sa Diyos, yung kasalanan na dati nating naipamuhay o si Satanas na gusto kang makasama habang buhay. Pero sabihin mo, no, not to David. Dito tayo kay Lord. Verse 5, but who could possibly fight and win this battle? Amen. Sabi mo sa katabi mo, ang laki ng pag-asa natin. Amen! Amen! Ang laki pala ng pwedeng mangyari sa buhay natin. Sa pagtitiwala kay Jesus Christ, ang daming magandang pwedeng mangyari. At ang sabi ng Lord,
Lord, hindi yan in future. Nangyayari na yan sa buhay mo. Just continue to believe in Christ. Just continue to trust in Him. It is happening now. It is finished. How many of you believe? Kung di ka pa naniniwala, believe it now. Start it now. Amen. That is God's love. Ganyan tayo. Kaya, wala akong pakialam kung makita nilang umiyak ako pag ang usapay pag-ibig ng Diyos. Hindi ko maitago yun eh. Basta pag-ibig ng Lord, usapin. Pinagpe-pray ako ng nanay ko bago ako bumalik dito. Tumutulo ang lahat sa akin. Dahil na ganyan magulang eh. Sabi ni Gabriel, si Gambi, iyak si tita. Iyak, tulo, sipon, tululuha. Iyak. Sabi niya. Iniwanan kami. Pero talagang ganun eh. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, pag nakikita mong may tumutulo, huwag kang makialam. Amen. Sometimes you cannot handle it, okay? Because that's God's love. Nothing compares to the love of Christ in anything of this world. Hallelujah. 1 John 3 says, time na pala ako. Sa pa verse, 1 John 3, verse 1. 1 John 3, verse 1. So how very much, see how very much. Tingnan mo yung mga word ni Lord sa atin. Hanggat maaari extreme niya, hanggat maaari ma-maximize niya yung word niya. See, 1, 2, 3. See how very much our Heavenly Father loves us. Why? For He allows us to be called His children. Think of it. And we really are. But since most people don't know God, naturally, they don't understand that we are. But for those who are a child of God, naturally, you understand. Amen. It becomes your nature. Again, God loves you. Sabi dun sa ibang translation is lavish. Lavish love. Labis, labis. Yan. So God loves you just the way you are. Kung paano kanya minahal ka niya because He is love. But sino po may anak dito? Yung mga anak nyo ba, minahal nyo lang siya nung nagsabi na siyang mahal niya kayo? May baby bang nagsabi, Mommy, I love you, Mama. Nasa tiyan pa nga lang, mahal mo na eh. Kaya mo nga inalagaan yan. 9 months kang nahirapan, pero hindi mo mapabayaan. Bakit mahal mo? Hindi pa yan nagmamahal sa'yo. Hindi mo alam kung mamahalin ka niyan. Tama po ba? Sino dito nanganak, sabi mo, sigurado mamahalin ako ng batang ito. No one can tell. Una, di mo nga alam kung mabubuhay yun eh. Nung lumabas yung anak mo, sinong unang nagmahal? Yung anak o ikaw? Aba, yung magulang. Hindi naman pa nagsasalita yung anak. Pero ikaw na magulang, ikaw na magulang, giliw na giliw ka. Ang cute-cute ng anak ko. Kamukha ng daddy niya. Ganda ng ilong. Buti na lang. Nung lumabas po yung bata, ikaw pala yung unang nagmamahal. The baby cannot express his love to the father or to the mother. Tama ba? Cannot express. Ang baby nga, iyak lang. Ikaw marinig mo lang yung takbo ka kaagad. Why? You love them. Ayaw mo magugutom.
Ayaw mong, mabababad sa basa. Tama po ba? Yung mga walang anak, alam ko nakaka-relate din kayo dyan. May pamangkin din kayo eh. May mga kapitbahay din kayo. Hindi nyo nga kapitbahay, giliw na giliw ka. Hinihira mo pa. Amen. Pinireregaluhan mo, pinapasalubungan mo. Tapos habang lumalaki yung bata, tinuturuan mo, say, I love you. Tama po ba? Yung bata ba biglang nag-I love you sa'yo? Hindi, di ba tinuturuan mo, say, I love you, mommy. Me. Doon tuwa ka na, me pa lang. So meaning, there's someone who first loved us. That's why the child now is able to love. When you hear yung bata nagsasabi sa'yo, nung matuto na siya, Mommy, I love you, ang sarap sa puso. Kahit alam mong dahil lang itinuro mo yun, wala pang develop emotions ang mga bata. They can cry, yes, pag sila'y may mga nasasaktan. Pero hindi pa nila naunawaan. What does it mean that I miss you? Ikaw lang ang nakakaunawa. Yung anak mo ba, minahal mo lang dahil mataas ang grade? Anong grade? 75. Tapos nung mag-80, mas minahal mo. Nung mag-75 ulit, nabawasan yung pag-ibig mo. Ganun ba? Di ba? Hindi. Your love is constant. Sabi mo pa nga, sabi nga ng isang daddy, hindi anak, kahit 75, basta ipasa mo lang. Ngayon, kung di mo maipasa, basta okay lang. Nandito ako, tutulungan kita. Why? Because love is not earned. Love is given. Sabi mo sa katabi mo, binibigay ang pag-ibig. Hindi dahil nagmahal siya sa'yo, saka ka lang magmamahal. Ang tunay na umiibig ay unang nagmamahal. And that's what love did for us. Sabi ng Bible, He first loved us. So now, we are able to love. Alam niyo po, nung umuwi si Hannah, sabi ni Danessa, ate, wag mo nang, ay bakasyon ako eh. Wag mo nang kung saan-saan dadalhin yung mga bata. At isang buwan na absent. Madami pang gagawin yan. So, kaya ano naman gagawin ko sa Pilipinas? Ang dami niya pong si Hannah, yung panganay, ang dami niya sa mission. Sabi ko, hindi kita maisama kung saan, ang dami mong project na gagawin. Halika na, gawin na natin. So, pagdating, nasikaso namin kung ano mga gagawin. Gagawa ng itlog ng itik. Ba naman yung mga teacher na yan? Hindi naman nakakain. Awan ko, nag-project din naman ako nun. Tapos yung perla na gagawing, carving ba yun? Ako na nga lang gagawa. Parang ikaw ba, pag alam mo nahihirapan yung bata, para sabi mo, ako na nga lang ang gagawa. Kaya lang baka ako ang magka-grade. Sabi mo naman, tita, first honor ka. Nakakahiya, di ba? Pero kasi may gusto ka ma-accomplish yung bata. Sabi ko, ano ba yan? Di tayo makalabas, di mo ma-enjoy yung buhay. Kasi dahil mo mga project. So, tsinaga po namin hanggang sa na-submit. Pati pagsayaw-sayaw. Tinututukan ko siya. Sumayaw ka. I-video mo na. I-send mo na. Kailangan pakita mo kung na-isend o hindi. Alam niyo po, ang Diyos, ayaw kanyang nahihirapan kasi mahal ka niya. Sabi sa katabi mo, ayaw ni Lord na nahihirapan ka sa buhay. Kaya nga sabi niya, ako na ang gumawa ng lahat. Alam niyo ba yon? Na ang Diyos na ang gumawa ng lahat para sa kaginhawahan natin. Ang Diyos ang gumawa lahat para hindi tayo maparusahan. Para hindi ka na magbayad ng kaparusahan mo sa ating kasalanan. Sabi ni Jesus, ako na. Huwag ka na maghirap. Ayaw ng Lord. And that's not just love like a friend. God loves you as His child. Kaya kung gaano mo kamahal ang Diyos,
ang mga anak mo, isipin mo, mas lalo kang gaano kamahal ng Diyos. Ito yung pag-ibig mo sa anak. Sometimes it's conditional, but the love of God is unconditional. Amen. Kaya naman ngayon, nakakapaglingkod po tayo sa Diyos. Huwag mo nating tingnan na ang Diyos pinipressure kang maglingkod sa Kanya. Hindi ka pinipressure ni Lord. The reason now why you are working for God's kingdom is because you love God. A person who loves somebody, sino may asawa dito? Pag umuwi ng bahay, naghihintayan kayo, sino magsasaing? Wala ka dyan, pares tayo, huwag kumain. Sabi mo, diet tayo, diet. Pero di ba pagkamahal mo, kahit di ka utusang ginagawa mo. Yung mga takusa, nagkukusa lagi. Sabi ni Pastor Don, famous niya, yung ayaw gawin ng asawa niya, siyang gumagawa. Pag ayaw maglaba, siya naglalaba. Hindi kailangan ng utos. Yung work, because of love, is natural for someone who loves. That's why number 3, sabi doon, we live in Christ as Christ loved us. Number 1, sa number 3, like walked in love, how as Christ is giving Himself for us an offering. And the second one is a sacrifice. Okay? We live in love as Christ loved us, giving Himself for us as a sacrifice. And the next is as an offering. O mauna yata yung offering. As an offering and as a sacrifice. Sa church, palaging may offering. Palagi may sakripisyo. Pero ano ba yung ino-offer natin? Ano ba yung sinasakripisyo natin? When you walk in love, hindi mo tinitingnan kung anong nawawala sa'yo. Alam niyo ba yun? Tama ba? Pag ikaw nagmamahal, hindi mo tinitingnan kung anong nawawala sa'yo. Pwera na lang, selfish yung nagmamahal. Binibilang niya. Binigay ko na nga sa'yo ang lahat. Ano yan? Wala nang natirang pag-ibig para sa sarili ko, then that's wrong. A person in Christ, hindi siya nauubusan ng pag-ibig. A person in Christ, the love of God is overflowing. Even He gives something, then again, bumubukal uli ang pag-ibig ng Diyos. Alam niyo po, sabi ni Arnel Ignacio, kilala niyo si Arnel Ignacio? O hindi niyo kilala? O yan, kapitbahay. Siya yung diba? Sabi niya, sa lahat ng mga trabahante, ang Pilipino lang ang nagtatrabaho ng may malasakit. Alam niyo ibig sabihin ng malasakit? May puso. May pag-ibig kahit hindi kilala yung mga employer. Pagka trumabaho ang Pilipino, pulido. Kahit hindi yun ang pinauutos, basta bahagi ng trabaho, gagawin. May malasakit. Sa trabaho ng mundo yun. How about in the work and in the kingdom of God? Ano ang malasakit natin sa gawain ng Diyos? Kailangan ba minsan kailangan lagi si Lord. Kailangan lagi si Lord. Pero yung may katabi mo, anong kaya mong i-offer? Anong kaya mong i-sacrifice sa kingdom ni Lord? Minsan konting oras, sabi mo, sakripisyo ng malaki para sa iyo. But you know, one day we will all face our Savior.
And only few are excited. Pero yung mga nandito, you belong to the few. Amen? Because not all knows about the love of Christ. But I want you to understand that the love that we have now is a nature. Amen? Because of the new life that Jesus Christ has given you. Kaya ka naglilingkod, kaya ka nag-o-offer, kaya ka nagsasakripisyo, nilalakaran mo yung bagong ikaw. Sabi sa katabi mo, bagong-bago ka ngayon. Can you go to the last slide? I just sum up in this. We live in love as a followers of God, as a dear children, as Christ loved us, giving Himself as an offering and as a sacrifice. Just make an acronym that living in love like Jesus, as own sons and daughters through Jesus, with the value of Jesus and everything with Jesus. Sabihin natin, everything. Tayo po'y magsitayo, basahin natin yung Tagalog. Sabi dyan, 1, 2, 3. Dahil kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan niyo siya. Mamuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Tayo lahat ay manalangin. Sige, bago tayo manalangin, awitin lang uli natin yung chorus ng inawit kanina. And make it a prayer. Now that you know that in Christ you are His follower, daughter, and son of God, you walk in love as Christ did. This is not something to learn. Hindi yung pag-ibig ng Diyos, hindi yan yung para aralin mo, kundi para i-exert mo. Ibig sabihin, i-demonstrate natin. Something to demonstrate. Kaya pa-practicein. It's already built in. Alam niyo yon, naka-built na sa'yo ang pag-ibig ng Diyos. You just need to demonstrate it. First to God, second to others as we love ourselves. And remember that we can do all things through Christ who strengthens us. Even the word of the Lord says that it is not by our might or by our power. It is by the Spirit of the Lord, says the Lord of hosts. Zechariah 4:6. Let's sing this song. Ang buhay ko'y tanging sa'yo. Make it a prayer. Laging sa'yo. If you can close your eyes, just close your eyes. Huwag ka mag-relay dito sa lyrics. Make it a prayer. Ulitin mo. Una, yung buhay mo. Pangalawa, yung puso mo. Once again, let's all together say, ang buhay ko'y alay sa'yo, tanging sa'yo, laging sa'yo, laging sa'yo, iaalay, ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Once again, ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, iaalay ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Sa ibibigay lahat, ibibigay lahat, walang alinlangan, dahil sa
sa buhay na iyong inialay. Ibibigay lahat. Come on, make it a prayer. Walang alinlangan. Walang alinlangan. Dahil sa buhay na iyong inialay. Let's raise our hands, say, ibibigay lahat. Walang alinlangan, Lord. Korabashakababa. Sa buhay na iyong inialay. Ibibigay lahat. Ibibigay Lord, walang alinlangan, Panginoon. Dahil sa buhay mo na iyong inialay. buhay na Iyong ibibigay lahat. Ibibigay lahat. Walang alinlangan. Are you ready to give your life? sa buhay Are you ready to demonstrate the love of Christ without hesitation to anybody else? Handa mo na ba ibigay ang buhay mo? Sabihin mo, Lord, narito ang buhay ko. I want your love. Hallelujah. So that I can give the love of Christ. Come on, ibigay mo kay Lord ang iyong puso, ang iyong kaisipan, ang iyong damdamin. Kung may struggle ka sa kasalanan, kapatid, huwag kang matakot sa Diyos. Yan ang ipinunta niya dito. Ang sabi ng salita ng Lord,